May isang footnote dito. Ayan. Ayan. O, babasahin natin mga babayan. Oo. Ito ay nasa page 142. Ayan, page 142 ng libro. Ang sabi, Amy, who had attended a Catholic school in Monterey, California, enrolled at Princeton in 1973, generating a minor controversy about the presence of gun-toting security guards on campus. Ayun, no? May security pala siya sa campus, guys. Tindi. Though her record was satisfactory, she never graduated. Uy! Hindi ka pala nakagraduate ng Princeton, Amy? And her father, ito na yung matindi mga kababayan. Ayan, no? And her father thought she got mixed up in drugs. Si Apo Lakay pala ang nakaalam na ikaw gumagamit eh. Ikaw pala ang tunay na adik sa pamilya niyo eh. Kaya pala sinisisi mo kay Presidente Bongbong Marcos kasi ikaw pala yung tunay na adik. Ganun yata talaga eh, no? Pag ikaw yung may kasalanan, uunahan mo talagang ipasa sa iba. Ayan, ayan, pakita natin ang buo. Her father thought that she got mixed up in drugs. Sinong father? Si Apo Lakay, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sino ang iniisip niya na nagdodroga? Si Amy, ayan Amy, linaw-linaw, ayan Huli ka, Balbon. Ikaw pala talaga yung nagda-drugs, Amy. Hindi pala si PBBM. Paano ngayon yan? Paano ngayon yan, Amy? Ikaw pala talaga yung tunay na drug addict. Kasi imposible talaga mga kabayan eh. It's highly unlikely na si PBBM will be using drugs, especially now. Naiisa na lang ang kanyang kidneys. Di para siya nagpakamatay nun, mga kababayan. Kaya pala itong si Amy Lacson medyo iwa-iwarang mag-isip. Oo. Kaya pala to si Amy Lacson medyo saltik din, parang si Sarah. Oo. Kaya pala nagkakaintindihan sila ni Sarah, pero sila saltik. Oo, mga kababayan. May ganun palang anggulo. Siya pala talaga yung nagdodroga. Ayan, Si Amy Marcos pala yung involved sa drugs. Pero ipinapahid niya ang kanyang dumi. Kanino? Kay PBBM. Nagpahid ng dumi yan, loka-loka. Paliwanag mo ngayon to, Amy Marcos. Oo. Bakit mo isinisisi sa kapatid mo yung bisyo mo? Bisyo mo pala yan eh. And it's no less than Apo Lakay, Ferdinand Edralin Marcos, who knew about it. Sasabihin ng mga magtatanggol kay Senator Amy, ang akala lang naman daw ng tatay niya, her father thought, pag merong usok, may afoy. Ibig sabihin, mga kababayan, merong ginagawa si Amy Marcos noon para pagdudahan siya ni Apo Lakay na siya ay gumagamit ng droga. Ano kaya yung mga pinagkagagawa ni Amy? Ano kaya? Kasi hindi rin siya nakatapos eh. She never graduated sa Princeton daw, sabi. Ayan, She never graduated. Sabi. So, ang nakakatawa rin dyan, mga kababayan, hindi rin, sinasabi nila, nag-law school daw siya sa UP, pero naka-graduate and everything else, pero walang record. We don't know kung ano nangyari doon. It's a mystery. Pero, hindi siya naka-graduate ng Princeton dahil involved daw siya sa droga.
Totoo ba, Amy Lacson? Amy Marcos? Totoo ba ang kwento na ito? Na ikaw talaga involved sa droga, hindi ang kapatid mo? So mga kababayan, kung si Amy Lacson may sinasabi na ang kapatid niya ay involved sa droga, pero ang totoong kwento pala siya. Tapos mga kababayan, isinisisi niya itong vision niya na ito sa kanyang kapatid. Bakit kailangan niyang gawin yun? Kung napanood niyo na po yung isa po nating live stream, mga kababayan, nabanggit po natin doon, na siya po ay napangakuan ni Sara Duterte na magiging vice-presidente niya sa 2028 elections. At nabanggit po natin doon, mga kababayan, na ito pong kanyang ginawa ay ito pong kanyang sinabi sa rally ng INC ay ang kanyang initiation para masiguro, para maselyuhan ang kanyang spot sa pagiging vice-presidente ni Sara Duterte. Pero mga kababayan, alam naman natin na mga Duterte, traidor yan. At isang napakalaking katangahan kung si Amy Marcos ay magtitiwala sa mga Duterte. Napakalaking katangahan nun, guys. Oo. Kaya nga tanong sa kanya ni Atty. Lariga doon, nasaan ba ang utak mo? Amy, nasaan ang utak mo? Lalong-lalo na galit ka dito kay PBBM dahil pinapasa mo sa kanya ang tawag dito, ang mga gawain mo na pagdodroga. Pero si Rodrigo Duterte, hindi ka nagsalita nung umamin na siya ay nagmamariwana. So ano, okay lang to? Okay lang to? Siniraan mo yung kapatid mo na inakusahan mo na gumagamit ng droga, pero itong pinaglalaban mo umamin sa paggamit ng droga tapos nananahimik ka. No joke. This is a real event. December 3, 2018 niya sinabi. Hindi lang yan, mga kababayan. Si Rodrigo Duterte na pinagtatanggol ni Amy Lacson ay isang admitted fentanyl abuser. Ayun, it felt like Cloud9. Para daw siyang nasa langit, guys. Oo. Sabi ni Rodrigo Duterte. Fentanyl abuser. Oo. Adik. Pero puring-puri itong si Amy Lacson kay Rodrigo Duterte. Why? Why this hypocrisy, ha? Amy Lacson? Ba't napaka-hipokrito mo? Bakit ang mean mo sa kapatid mo? Sinisisi mo na sa droga na ikaw ang gumagawa. Tapos, yung taong gumagawa na totoong tumitira ng droga, totoong nagda-drugs, totoong nag-aabuso ng regulated drugs, pinupuri mo, puring-puri ka. Anong tawag dun? Anong tawag dun, Amy Lacson? Kabobohan yun. Nasaan ang utak mo, Amy? Hindi lang yon, mga kababayan. Nasaan ang utak nito ni Amy Lacson? Gayong ang kanyang kinakampihan ay yung tao na gustong patayin yung kapatid niya. Tapos sasabihin mo sa amin, kukumbinsihin mo kaming mga taong bayan na mahal mo yung kapatid mo. Yung kakampi mo nga, yung kinakampihan mo, gustong patayin yung kapatid mo tsaka asawa niya. As in, kumuha ng assassin para patayin si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Baliw ka ba, Amy? Baliw talaga to si Amy Lacson. Hindi lang yun, mga kababayan. Hindi lang yun. Yung kakampi niya, yung nililigawan niya ngayon, na kulang na lang himurin niya ang tumbong nito ni Sara Duterte, ay the same person na nagsabi na itatapon niya ang katawan ng kanilang ama sa West Philippine Sea. Anong klaseng kabalbalan to, Amy Lacson? Anong klaseng kabobohan to? Nasaan ang utak mo, Amy Lacson? Pero mga kababayan, para sa akin, ang pinakamalaking pasabog dito ay yung sinabi mismo ni Apo Lakay na ang tingin daw niya ay si Amy Marcos ang gumagamit ng droga nung siya ay nasa Princeton. Kaya pala, hindi ikaw ang pinagkatiwalaan. Kaya pala si President Bongbong Marcos ang pinili na maging successor niya.
ikaw pala ang tunay na adik.